So, hello, what's up mga ka-orange, mga kapongkan? This is Orange Blooded Motomaniac, muli nagbabalik. So, today's video ay magbabahagi na naman ako ng problema ng motor. Ito po ay KTM Duke 200 version 2. So, sticker lang po itong 390 dito. So, ang nagmamayari nito is si Jomar King Motovlog, isa sa mga vlogger dito sa Jensen. So, ito yon. So, yung problema ng kanyang motor is meron siyang clicking sound dito sa likod banda. Itong ating starter relay. So, as per checking, tinignan ko yung battery niya. Itong battery, medyo meron na siyang parang bukol-bukol kumbaga. Stock pa kasi itong battery niya. Almost 5 years na ata or 3 years na ata itong battery niya. So, most likely, mga ganitong klaseng battery, yung lead acid na to, ang lifespan lang po nito is around 2 to 3 years. Either sabihin natin maganda pa, pero nahuhubusan kasi ito ng tubig sa loob. And then yun lang talaga yung lifespan niya, 2 to 3 years. Merong nakakaabot kahit ng 5 years, pero kastigado na po yung ating stator or baga na-overwork na po yung ating stator. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema. Nagkiklik lang po itong starter relay dito sa likod. Madalas, problema niyan is sa starter relay or either yung kanyang battery. Mahina na yung cranking power ng battery. Andarin natin. Yan. Start natin. So, yun yung nangyayari. Nagkiklik na lang. Green. Yan. Yan, nagkiklik na lang. And then yung voltahe niya is hindi niya na kayang ipakrank yung kanyang tawag nito, yung starter nito. Parang naikot siya pero hindi siya nagtutuloy. So ito na yung kanyang starter relay. Tinanggal ko na, and then tinanggal ko muna yung fuse. Okay naman yung fuse, yung connection ng fuse. Okay naman yung dalawang wire na yan. And then nakita ko na parang nangingitim na yung contact dito compare sa isa. So, titignan natin, lilinisan natin kung makakaya lang ba siya linisan. Yan. So yan. Yung starter relay ng mga version 2. Meron siyang sariling fuse. Hindi katulad ng ibang model. Yung version 1 is walang ganito. So ito na nga po yun, naikabit na natin yung kanyang starter relay. Nalinisan ko na. Ngayon ito try natin if maka-aandar ba siya. So ngayon start natin, try natin papa-start. Wala talaga. Hindi talaga siya umaandar. So, update lamang po sa ginawa natin. So, tinester ko talaga itong starter relay na to. Okay naman. Ang ginawa ko ngayon, pinalitan ko siya ng battery. Yung build ko na battery ito ay LiPo4 battery, 12 volts, 13 ampere. Yun yung kanyang stock Exide na kung saan, ito yung sinasabi ko kanina, na meron ng parang bukol-bukol. Ayun, parang may bukol na yung kanyang tawag nito. Ito, may wave na. Yan, meron na siyang wave. Papansin nyo yan, no? May wave na. Yan. Ibig sabihin, palitin na itong motor na to. Yung motor, yung stock na battery na to is 8 ampere lang. So, 12 volts, 8 ampere. Tapos, siya ay lead acid. So, sinasabi nila maintenance free to, pero may tubig to dito. Most likely ng mga ganito, pag matagal na, tapos laging natambay yung motor, minsan nauubusan to ng tubig dito. So, pwede naman tong lagyan ng tubig. Kaso nga lang, hindi nyo masusure kung magsisil pa ba to ng maayos tong kanyang cover dito. So ngayon, ito na ngayon yun.
pinalitan ko muna ng temporary na battery ko, yung build ko. May-ari na to. So, try natin. So, kanina yung battery nung lead acid na yan is 12 to 12.1. Ngayon, itong aking build na LiPo 4 battery na 12 volts 13A is around 12.8 to 13 ampere, 13 volts to siya. Ngayon, try natin kung mapapakrank na niya yung motor and then mapapa-close na niya yung contact ng ating starter motor, starter relay. Start natin. Yun, mandar. So, yun pa rin to. Ito pa rin tong kanyang starter motor, starter relay. Battery lang yung pinalitan natin. Pero, nilinisan ko din to kasi meron na siyang lapta o parang meron ng kalawang yung kanyang contacts. So, ayan, umandar yung kanyang motor. Ayan. So, battery lang yung ating pinalitan. Maghanap pa ako ng replacement battery ngayon nito kasi temporary. Sabi ng may-ari, pupunta daw siya ng Davao. Ang problema is ang kanyang battery. So, try ko maghanap na yung mga battery na pwede siyang mapakrank tong motor na to. So, yun na nga yun, napaandar niya gamit ng battery natin. Hindi pa ito nasa-charge. Gawang nakaka-build ko pa lang nito, nirekta ko na siya. So, magandang klaseng battery ito kasi mataas yung ampere niya. Pwede kayo magdagdag ng load dito na hindi naman ma-overwork yung ating stator. So, this is LiPo 4 battery, 6.5 na ampere nga, pero dito 700 na battery to. Tapos meron tong siyang active balancer. Hindi na natin nilagyan ng BMS kasi meron naman tayong rectifier na nagko-control ng kanyang charging. So sabi nila pag walang BMS daw, nag-overcharge daw tong battery. So once na nag-overcharge yung battery, malamang sira na yung ating rectifier. So kaya hindi na to nilalagyan ng BMS. Pero kung mas better, kung meron talagang tawag nito, pwede siyang lagyan ng BMS. So, dahil yung ating rectifier naman is, yung charging naman niya is around 13.9 to 14.5, hindi naman siya nagsasagad ng 15 volts or 16 volts. Meron akong na-encounter last time, umabot ng 16 volts. Ayun, nilobo niya yung battery. Ayun, talaga sisirain niya yung battery. So, malalaman nyo naman kaagad yan pag meron kayong voltmeter. Makikita nyo naman so yung kanyang voltmeter hindi ito accurate. So kung titignan natin sa ating multi-tester para ma-sure lang natin, eto, set natin sa voltage, ground. Meron tayong 13.5. Hindi pa talaga to siya fully charged tong ating battery. Sinalpak lang natin diretso na hindi pa na-charge. Yan. 13.5, then 13.3. So, yun na nga yun. Napaandar natin yung motor. Akala natin starter relay na yung papalitan natin. So, sinabi ko naman talaga sa inyo kanina na palitin na yung kanyang battery gawa nga ng almost 5 years na yan. This is 2018 version 2, hindi pala 2020 o 2021 model. So, most likely nasa 2 to 3 years na yun yung battery na yun. So, stock pa kasi yan yung mga stock Exide, either Exide or tawag nito, Motolite or either Yuasa. So, yun na nga lang po. Palitan lang natin ng battery. Sabihan natin yung may-ari na papalitan lang ng battery. Okay pa yung kanyang starter relay. Wala pang problema. So, yun na nga lang po.
Sana nakapulot kayo ng ating kalaman dito sa ginawa nating video. So maki-encounter nyo rin yan sa mga, hindi lang sa mga version 2, pati mga 390s and then mga version 1 na 200 or either 390. So this is version 1, 390 2013 model. So ang gagawin ko na lang dito is i-check ko pa kung ano yung problema. Pero temporarily, wala siyang battery. Papabilhin ko lang siya ng battery or either magpapabuild na lang siya ng ganitong klaseng battery. So magandang klaseng battery to, popromote ko na lang yung gawa natin. Magandang klaseng battery to kasi umaabot to, yung lifespan nito is around 5 to 7 years or tatagal pa to ng 10 years tong ganitong klaseng battery. So wala naman masyadong maintenance dito, gawa nga ng life of 4 yung battery niya. So bibigay at bibigay yan kung talagang sira na siya o pasira na siya. And then ayun na lang po. So sa mga nagtatanong, ibang klase itong kanilang starter relay. Hindi to aandar once na hindi nakakabit tong fuse dito. Isa dito sa power. Yung black white na yan, automatic power yan. 12 volts yan. Yan yung magsusupply dito sa ating motor. So yun na nga lang po. Shout out sa may-ari ng motor. So maganda yung content niya, ginagawa niya. Nakakatawa. Support nyo lang din to, Jomar King Motovlog. Tropa natin to dito sa Jensen. So yun na nga lang po. Hanggang sa susunod na DIYs, videos. Ride safe sa lahat. Peace.